Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Mag-live-in partner sa Dagupan City arestado sa buy-bust operation. Mga paaralan sa Baguio City at Benguet ipinamalas ang kahandaan sa gitna ng naramdamang pagyanig kahapon. Presyo ng galunggong tumaas dahil sa kakulangan ng supply. Supply ng bangus kinukulang din. At Crying Mountain at Tekep Falls sa Benguet ating dayuhin. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, tumaas ang presyo ng galunggong dahil sa kakulangan ng supply na bunsod ng pabago-bagong panahon. At kinukulang na rin daw ang supply ng bangus ayon sa mga tindera. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, bagamat kakaunti yung supply ng ilang mga isda dito sa Magsaysay Fish Market, ay tila hindi raw ito ramdam ng ilang mga fish vendor dahil nga kakaunti rin yung mga mamimili nitong mga nakaraang linggo. Agosto pa raw ng huling nakapagbenta ng lokal na galunggong si Eya sa kanyang pwesto sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Wala na raw kasing sariwang galunggong na ibinebenta sa kanya, bunsod ng kakulangan ng supply dahil sa nararanasang pabago-bagong panahon. Ngayong araw, swerte pa raw niya dahil may imported galunggong siyang naibebenta. Pero kapag marami naman pong supply, bagsak din naman po ang presyo eh. Walang local. Pati yung imported po ma'am, bihira lang din pong dumating. Medyo mataas nga ang presyo eh. Nakikita natin na almost pas pataas pa sa bangus yung presyo. Yun ang i-check natin bakit sobrang mataas. Pumapalo na sa 250 pesos ang kada kilo ng imported galunggong, habang nasa 220 hanggang 280 pesos naman ang kada kilo ng lokal na galunggong. Samantala, mahigit isang linggo matapos ang pagtama ng bagyo, kinukulang na rin ang supply ng bangus. Kaya mataas din ang presyo nito na umaabot sa 180 hanggang 220 pesos kada kilo, na dati ay nasa 150 hanggang 170 pesos kada kilo. Tumaas ang presyo ng bangus ngayon dahil konti ang supply. Nung kapon, mas maraming supply kapon, mas mababa kapon. Marami naman daw ang supply ng tilapia ngayon na nasa 80 to 100 pesos kada kilo. Kasi minsan madaming bumabagsak. Konti lang din yung nabibinta namin. Si Nanay Antonia, sinamantala ang pagbaba ng presyo ng tilapia ngayong araw. Masaya po kami na bumababa yung presyo ng yung tilapia kasi ito yung mas afford namin na bibilin sa pang-araw-araw namin na pang-ulam. Magno-normalize pero kung tuloy-tuloy yung weather, may problema talaga. Chris, dahil nga matumal yung bentahan dito sa Magsaysay Fish Market, ay napipilitan na rin yung ilang mga fish vendor na ibaba yung presyo ng kanilang mga paninda para hindi raw sila nga ngayong araw. Samantala, ayon naman sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ay kanila ring aalamin yung ilang dahilan kung bakit bigla ang tumaas yung presyo nitong imported at lokal na galunggong. Asahan din daw na sa mga susunod na araw, kung patuloy na magiging maayos yung tala ng ating panahon, ay unti-unti na ring bababa yung farm gate price nitong ilang mga isda dito sa pamilihan. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Mababang produksyon naman ng palay nararanasan sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa pagtama ng peste sa mga palayan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Nakapag-ani na ng kanyang tanim na palay si Mang Eduardo mula sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Pero nanlulumo siya sa kakaunting ani. Mula sa inaasahang 50 kaban ng palay, wala pa sa kalahati ang kanyang naani. Lugi mo talaga ma'am. Kasi natama ng bagyo, maraming tubig. Ganito rin ang sitwasyon ng iba pang magsasaka sa bayan. Dati yung isang hektarya, makakakuha ng mga 100 plus, ganon. Ngayon, bihira pag may iti. Aswerte na. Siguro mga 60 plus lang, madam.
Sa monitoring ng Mangaldan Municipal Agriculture Office, as of October 9, 2025, nakapag-ani na sa 50% o mahigit sa 1,000 hectares sa palayan sa bayan. Kapansin-pansin daw ang mababang produksyon ng palay. May mga barangay na mula sa 5 tons kada hektaryang sakahan ay nasa 3 tons lang ang naani. Iba-iba kasi ang kondisyon ng bawat barangay. Meron yung part na talagang naabutan ng baha. Yun yung isang naging cause. Tapos meron yung hindi naiwasan din, may mga peste. Kaya yun din ang cause ng medyo mababa ang ani. Bagamat mababang produksyon ng palay sa bayan, wala namang nakikitang problema ang Agriculture Office pagdating sa supply ng bigas dahil 70% ng ibinibentang bigas sa pamilihan ay nagmumula sa ibang lugar. Samantala, nasa 10 hanggang 11 pesos ang presyo ng kada kilo ng bagong aning palay na ibinebenta sa bayan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang nakitang palutang-lutang sa Pantal River sa bahagi ng Sitio Gibang, Barangay Pantal, Dagupan City, pasado 1:00 ng hapon kanina. May isang residente na nakakita sa naagnas na bangkay sa tabi ng dredging machine na agad niyang ipinaalam sa mga opisyal ng barangay. Agad din na nakipag-ugnayan ang Barangay Council sa Philippine Coast Guard, Philippine National Police at CDRRMO upang magsagawa ng investigasyon. Nakasuot ang biktima ng kulay light blue na damit pero kupas na at kulay itim na pantalon. Wala na raw ulo ang bangkay dahil sa pagkakaagnas. Inilagay naman sa cadaver bag ang bangkay para sa nararapat na disposisyon. Mga paaralan sa Baguio City at Benguet, ipinamalas ang kahandaan sa gitna ng naramdamang pagyanig kahapon. Tutukan sa report. Nasubok ang kahandaan ng mga guro at estudyante ng Crystal Cave Integrated School sa Baguio City sa naramdamang malakas na lindol kahapon. Sa larawang ibinahagi ni Chloe Villanueva, maayos na isinagawa ng mga guro at mag-aaral ang duck, cover and hold at mabilis na lumikas patungo sa itinalagang evacuation area ng paaralan. Sa CCTV footage naman nakuha sa isang silid-aralan sa Benguet National High School, makikita ang mga estudyante na kalmadong isinagawa ang duck, cover and hold nang maramdaman ang pagyanig. Ayon kay Teacher Nicolette, agad na kumilos ang mga grade 12 student pagkatapos ng lindol at maayos na lumabas patungo sa open area. The video is for just showing that it's possible na yung nasisip natin na expectation versus reality ay minsan nagtutugma rin talaga siya. Since hindi natin maikakaila, di ba, na may mararamdaman pa rin tayong nervyos, ganyan, worry, ganyan. Ang napansin ko na they're very mindful. Tuloy ang monitoring at structural assessment ng Office of the Civil Defense Cordillera sa Baguio City, Benguet at Mountain Province. Samantala, dahil sa naranasang lindol kahapon, muling ipinaalala ng Pangasinan PDRRMO ang mga dapat gawin kung may lindol. Ugaliin ang duck, cover and hold, lumayo sa bintana, gusali at mga bagay na maaaring bumagsak at agad na lumikas sa mga open area. Ayon sa mga otoridad, ang mga pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng patuloy na pagsasanay at kahandaan sa panahon ng mga hindi inaasahang sakuna tulad ng lindol. May mga naka-report po sa atin ng mga cracks po sa 4 po na buildings ng schools po sa May Season, Pangasinan. Po, may na-report din po tayo na isang portion po ng bridge po dun sa Rosario, La Union, yung may minor damage po. But upon inspection po ng atin pong LGU Rosario, possible naman po. Inaalam pa ang kabuang halaga ng mga nasirang infrastruktura sa rehiyon. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Mahigit 50 estudyante naman sa isang paaralan sa mga Tarem, Pangasinan ang dinala sa ospital matapos makaranas ng pagkahilo at hirap sa paghinga. Narito ang report. Mag-alas 3 ng hapon kahapon, sunod-sunod dinala sa ospital ang ilang estudyante ng isang paaralan sa mga Tarem, Pangasinan. Nakaranas ng pagkahilo at hirap sa paghinga ang mga estudyante. Ayon sa mga Tarem Police Station, kabuang 54 na estudyante ang dinala sa ospital. Nagsagawa ng investigasyon ng PNP sa loob ng paaralan. Nagpunta rin ako sa school mismo at nag-interview, tinignan yung surroundings, kung may mga kakaiba bang amoy o anuman na nalanghat ng mga bata, bakit nga naimatay sila o nawalan ng malay.
at nahilo. So sa assessment naman natin, wala naman mga ganon, no? Sa official statement, inilabas ng lokal na pamahalaan ng mga term, lumalabas na batay sa findings ng mga doktor, heat exhaustion, hyperventilation at anxiety ang dahilan ng pagkahilo, hirap sa paghinga at pagkawala ng malay ng mga estudyante. Hindi naman siya mainit masyado. Although according sa mga bata ay nagpa-practice daw sila ng parang sayaw. So probably nag-umpisa yun at nag-add na lang siguro yung init ng panahon natin. Ayon sa DepEd Regional Office 1, maayos ang ventilasyon sa loob ng mga classroom. Kaya pala isipan din sa pamuno ng paaralan ang nangyari sa mga estudyante. Well ventilated naman po yung paaralan. May 4 na ceiling fan, then may isang wall fan at may 2 stand fan. At open din po yung mga bintana, wala daw pong mga kortina. Kaya masasabi po natin, ma'am, na well ventilated yung school. Sinuspindi ang face-to-face classes sa paaralan kahapon, pero balik normal na ang sitwasyon sa paaralan ngayon. Maayos na rin ang kalagayan ng mga estudyante, bukod sa isa na patuloy na inoobserbahan sa ospital. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, lumabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Kedan at nalusaw na rin ang binabantayang low pressure area, pero posible pa rin ang maulang panahon. Nakakaapekto kasi ang trough o buntot ng isang LPA sa labas ng PAR na nakakaapekto sa Central at Southern Luzon pati na sa Bicol Region. Patuloy ding umiiral ang southwesterly wind flow na posibleng magpaulan sa Visayas at Mindanao. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa buong Luzon sa hapon. Posible rin ang malalakas sa ulan lalo na sa Cordillera Administrative Region. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mag-live-in partner sa Dagupan City arestado sa buy-bust operation. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Sandy Salvacio. Arestado ang mag-live-in partner sa buy-bust operation ng PIDEA at PNP sa Dagupan City noong Miyerkules. Nasa 34,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa operasyon. Nasa kustudiya ng pulisya ang mga sospek na mahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala pa silang pahayag. Arestado rin ang 36 anyos na lalaki sa search warrant operation ng PNP sa Barangay Palwa, Mangaldan, Pangasinan nito ring Miyerkules. 15 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu ang nakuha sa operasyon. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang suspect na mahaharap sa kaukulang kaso. Arestado ang 44 anyos na babae sa buy-bust operation ng mga otoridad sa Barangay San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija noong Miyerkules. Ang suspect na tubong General Tino, Nueva Ecija ay kabilang sa high-value target list ng pulisya. Nakumpiska sa operasyon ang mahigit 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 379,000 pesos. Maharap sa kaukulang reklamo ang suspect na wala pang pahayag. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Pagkakaroon ng sariling rice processing center sa Cagayan, hiling ng mga magsasaka. Sundan sa report. Dinadala sa Isabela ang mga aning palay ni Mang Carlito mula sa Alcala, Cagayan. Agad niya itong ibinibenta sa trader. Nasa mahigit 10,000 piso ang gastusin sa transportasyon mula Cagayan papuntang Isabela. Kung may sariling rice processing center sana ang probinsya, hindi na kailangang ibiyahe sa ibang probinsya mga produkto para maibenta. Mas kikita pa raw sana mga magsasaka. Kasi pagka may kuwanan dito sa NFA dito sa Cagayan, malapit lang nung pagbentahan namin, ma'am. Mas okay, ma'am. Talagang malaking may tutulong yan, ma'am.
Matapos na bumagsak ang Pigatan Bridge ay triple itinaas sa expenses ng isang magsasaka. Mula kasi dito sa kanilang bahay ay isasakay ang sako-sakong palay sa truck at dadalhin yan sa may town proper ng Alcala. Pagdating sa may town proper, ililipat ang mga sako-sakong palay sa trailer truck bago dalhin sa probinsya ng Isabela. Lumakas pang panawagan ng mga magsasaka na magkaroon ng sariling rice processing center sa Cagayan matapos bumagsak ang Pigatan Bridge sa Alcala. Sa pagbisita ni PBBM sa Gonzaga, Cagayan noong huling linggo ng Setyembre, personal na hiniling ni Governor Edgar Aglipay sa Pangulo ang konstruksyon ng rice processing center sa probinsya. Noong Miyerkules, kinumpirma ni NIA Administrator Eddie Guillen ang itatayong rice processing center sa Cagayan. Nagbigay po siya, ang ating Pangulo, ng 3 rice processing center every year para hindi nadadalhin ang palay doon. Well, ang rice processing, yung kasi ang hiling permanente ni Governor para makapture naman ng mga farmers natin dito yung whole value chain. Bukod sa rice processing center, ay magtatayo pa ng dam sa probinsya para tumaas ang produksyon ng palay at mais sa Cagayan. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Daang-daang residente sa Dagupan City ang dumagsa sa isinagawang validation and assessment ng CSWD upang tumanggap ng cash aid mula sa pamahalaan. Sila ang mga residenteng labis na naapektuhan ng mga sunod-sunod na kalamidad na tumama sa lungsod sa mga nakaraang buwan. Abot sa mahigit 4,000 na beneficiaries ang sasailalim sa validation at assessment sa magkakaibang araw. Mismong ang Barangay Council ang nagsumite ng listahan ng mga beneficiaries na kailangang i-validate at i-assess ng CSWD base sa kanilang requirements. Inaasahan na tatanggap ng mahigit sa 10,000 pesos na cash aid ang bawat pamilya. Inaasahan din na matatanggap ang tulong sa mga susunod na linggo. Upang pag-aralan kung paano masusolusyonan ang pagbaha, Flood Resilience and Mitigation Management Council binuo ng Calasiao LGU. Sundan sa report ni CJ Turida. I know a lot of you, isama nyo na po ako, are all frustrated with the recent floodings that we are experiencing. I don't want this experience to be called as new normal. Yan ang tahasang pahayag ng alkalde ng Calasiao, Pangasinan hinggil sa problema ng baha sa kanilang bayan kung saan libu-libong mga residente ang naapektuhan. Hindi umano maaring umupo na lang, bagkus kailangang mahanapan at magawan ng paraan upang masolusyonan ang problema. Aalalay ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa binuong konseho at ang target, magapaglatag at makagawa ng master plan o konkretong plano upang tugunan ang problema sa baha. Ang goal po ng council is makapag-come up po ng Calasiao Flood Resilience Mitigation and Management Plan na magiging master plan po natin sa mga gagawing mga programa, activities or projects to address po yung perennial flooding dito sa ating bayan. Kung magtatagumpay ang programa at mga proyektong ilalatag, maraming pamilyang nakararanas ng pagbaha sa bayan ang matutulungan nito. Higit sa lahat, maaari ring pamarisan ng iba pang LGUs na pasanin din ang pagbaha sa kanilang lugar. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, isang kaabang-abang na selebrasyon ang matutunghayan mula sa GMA Regional TV, hatid ang Kapuso Fiesta, na bahagi ng pagdiriwang ng Mengal Festival 2025 sa Etiaga, Isabela. Fully loaded performances ang hatid ng cast ng GMA Prime Series na Sanggang Dikit for Real na sila Sonia Mejia, Seb Pajarillo at John Vic de Guzman. Makikipiesta rin si sparkle artist Isabel Ortega at Asia's Limitless star Julian San Jose. Hosted by May Bautista. Sa Sabado na yan, October 11, 7 p.m. sa Etiaga Municipal Grounds, Etiaga, Isabela. See you, mga kapuso! Bride sumakay ng jeep patungong simbahan, hindi na umano nasundo ng bridal car dahil sa baha. Silipin sa report. Here comes the bride, all pretty and dressed in white.
Pero ang journey patungong altar ni Glyza, malayong-malayo sa ilang buwan niyang pinagplanuhan. Tinikman ang araw sa kanyang wedding day, mataas naman ang tubig dahil sa high tide. Ang bridal car na susunod sana sa bride, napaatras sa takot na malubog sa baha. Ang event coordinator to the rescue at pumara ng bakanteng pampasaherong jeep. At the moment, nasa jeep ako. Instead of bridal car, bridal jeep. Lumaki naman po ako na commuter, so sabi ko wala naman pong problema kung jeep. Ang groom na si John Lester napangiti nang makita ang kanyang bride sakay ng jeep. Sa araw na iyon, hindi lang baha sa labas ang umapaw kundi pag-iibigan sa loob ng simbahan. Ang mga nakatanggap ng best wishes, meron ding wish. Sana way before meron ng long-term and short-term goals yung local government para maibsan yung Pagbaha. Yung pagbaha kasi Parang nasanay na lang yung mga tao na every time na umuulan ng malakas, babaha ka agad. Tapos matagal bago humupa. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Pinagsisira ng mga kawani ng DTI Region 2 ang nasa mahigit 2,000 piraso ng iba't ibang kagamitan na hindi dumaan sa tamang pagsusuri ng ahensya. Ito yung mga produktong itinuturing na hindi ligtas gamitin ng mga consumer dahil walang kaukulang sticker o marka mula sa itinakdang panuntunan ng Bureau of Philippine Standards tulad ng Philippine Standard Mark o ang Import Commodity Clearance o ICC. Nariyan ang mga electric appliances, construction materials, extension cords at iba pang mga consumer goods. Nagmula ang mga ito sa iba't ibang establisimento sa mga lalawigan sa rehiyon. Kabuang mahigit 330,000 pesos ang halaga ng mga sinirang kagamitan. Paalala ng DTI sa mga consumer, dapat maging mapanuri sa mga produktong binibili at siguraduhin mayroong PS Mark at ICC sticker upang maiwasan ang anumang insidente na dulot ng mga produktong walang sertipikasyon na nagpapatunay na ligtas at pasado ang kalidad nito. Ipinatigil ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang lahat ng road reblocking sa bansa. Sa press conference ngayong umaga, sinabi ni Dizon na effective immediately ang utos. Ang exemption lang daw dyan ay kung sira na talaga ang kalsada. Pero bawal yung mga maayos na titibagin pa. I-review naman daw ng kagawaran ang guidelines para sa maintenance works ng mga water concessionaire. Samantala, shinare ni Asia's multimedia star Alden Richards ang kanyang feelings sa nalalapit na pagtatapos ng kapuso dance reality show na Stars on the Floor. Dagdag pa ni Alden, natutunan niya na ang sayaw ay isang form of storytelling. Thanks to the Stars on the Floor ay mas naintindihan niya raw ito. Kamakailan, national winner ang Stars on the Floor sa Best Music and Dance Program Award sa 2025 Asian Academy of Creative Arts. Kaya naman dapat abangan ang Ultimate Grand Dance Showdown ng Stars on the Floors sa October 18. All the shows I've hosted, so far Stars on the Floor is the one that I'm so immersed with. Siguro kita naman kung paano ako nagsasasayaw doon pag in-on the spot ako ni Yan, di ba? But enjoy ko siya eh. I mean, what we have on cam and off cam, it gives me a better and deeper understanding of the art of dance. Proud Pangasinense top-notcher sa katatapos na psychometrician licensure examination. Atin siyang kilalanin sa report. As in, the whole journey was a challenge para sa akin.
Ito ang mga katagang sinabi ni Francesca, isang summa cum laude graduate ng St. Louis University sa Baguio nang nakamit ang ikalimang pwesto sa 2025 Psychometrician's Licensure Exam nito lamang Setyembre. Ayon kay Francesca, ang tagumpay na ito ay hindi lamang sa kanya kundi bunga ng panalangin at suporta ng mga taong hindi siya iniwan sa kanyang pangarap. Naging challenge daw sa kanya ang maiksing oras na paghahanda para sa exam dahil 1 buwan lang daw itong nakapag-review. At nang lumabas ang resulta, isa pa sa mga top-notcher si Francesca. Pumunta agad ako sa mom ko. Eventually, sinabi na din namin kay daddy, wala siya sa bahay at the time. Kaya nag-chat na lang kami kaagad, hindi na namin siya nahintay. Tapos, naiyak na lang po talaga ako nung umiyak na yung mom ko. Tubong Barangay Gabal, San Jacinto, Pangasinan si Francesca. At ayon sa kanyang mga naging guro, competitive daw talaga si Francesca. Napakabait, napakamatulungin, at saka makikita mo nasa kanya talaga yung potential to become a top-notcher. So, lagi niyang nakakapasok po yan sa honor roll. And then, pag yung sa may mga competitions po kami for the Festival of Talents, ang lagi niyang sinasalian yan is impromptu speaking. Payo niya sa mga kukuha ng eksaminasyon? It's a mental game. Kasi hindi ka dapat anxious when you're taking the board exams. Kasi ultimately, ang kalaban mo ay sarili mo. You don't have to compare yourself to others. What you have to do is to think na pass or fail or top man, kaya mo yan. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Crying Mountain sa Kibungan, Benguet, maihahalin tulad daw sa scenic mountainous landscapes sa Switzerland. Ating pasyalan sa report ni Jewel Fernandez. Mga kapuso, handa ka na ba for a long ride this weekend? Halina't bumiyahe sa Switzerland. Oops, sa Benguet pala. Perfect na weekend getaway para sa buong barkada. Ito ang tinatawag na Crying Mountain sa takadang Kibungan, Benguet. From its picturesque view, talaga nga namang pang-international ang feels. Inviting ang ethereal natural phenomenon na pinalilibutan ng lunti ang mga puno at ang abot kamay ng mga ulap. Sa paanan ng mga tila luhang bumabagsak, makikita rin ang rice terraces. Ayun yung Crying Mountain. Sobrang daming falls. So after nung malakas na ulan kanina, tuloy-tuloy na ulan, ito yung reward. Sa ganda ng tanawin, kailangan ng hardcore endurance upang maabot ang Crying Mountain. Pero pawi lahat ang pagod dahil sa natural na ganda nito. At ang ilan sa mga nakapunta, inihalin tulad ito sa scenic mountainous landscapes ng Switzerland. Sa Bacon, Benguet, tiyak na ikay mapapawaw sa ganda ng Tekep Falls. Sa mga adrenaline junkie, ihanda ang katawan para sa mahaba-bang trekking. Hiker, yung Bacon Trio. 3 bundok, 3 falls. Yung Kabunyan, Tinglawan, tsaka Lubo. Tapos Mangta, Tikep at Tan Falls. Kailangang maglakad at trekking ng 30 minuto upang maabot ang Tikep Falls. Ito ang pinaka-accessible sa lahat ng puok pasyalan sa lugar. Maliban sa excitement, napakahalaga rin daw na malaman ang mga natatanging likas na ganda ng mga lugar, lalo na ang kultural na kahalagahan nito. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 76 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.